Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Scorpio. Paunang mensahe po ninyo, judgment. Ayan, so, this is a very important judgment call sa inyo. Kasi siguro, Scorpio, baka meron kayong sitwasyon rito na matagal na to, paulit-ulit na tong nangyayari, pero baka lagi ninyong dinededma or ini-ignore nyo lang to, no? So, ngayon, maaaring ito'y bumabalik, no? Kaya, tinatawagan muli kayo ni Archangel Gabriel dito. Napansinin nyo na to, i-address nyo na kung ano man ang sitwasyon na ito, i-address nyo na sa ngayon, no? Para totally, kapag napagdesisyonan na to, hindi na to babalik, hindi na to mauulit. Kumbaga, you're going to put an end na, no? To this situation at mapapatch up nyo na or, kumbaga, ma-address mo na, no? Nang tama, sorry. Kaya maaaring makakapag-move. Makakapag-move on na kayo or move forward in your life, okay? We have Queen of Pentacles. Napakaganda. Si Queen of Pentacles, this is a very abundant and prosperous energy. Okay? So, maswerte kayo sa ngayon pagdating sa pera. Kasi maaaring merong mga financial blessings or financial opportunities na dadating dito na siyang maghahatid, no, ng kaperahan. Maghahatid ng financial opportunities and financial abundance and prosperity into your life. Okay? So, pwede rin na siguro ang iba sa inyo may mga anak na, no? Kaya parang hands-on din kayo sa pag-aalaga sa mga ito. Hands-on kayo sa pag-aalaga ng inyong pamilya. And siguro din, no? Yung career woman din kayo. So, siguro yung career ninyo, yung trabaho ninyo is related also to caregiving, no? Pag-aalaga, no, ng mga tao. So, probably ganun ang sitwasyon ng iba. Four of Wands, mayroong okasyon dito, no? Nadadaluhan kayo. Pwedeng may kasalan, pwedeng may engagement, pwedeng may reunion. Pwede rin na merong magta-travel pa sa inyo rito para makadalo sa reunion na to, sa kasiyahan na to. Pwede rin na meron ditong malaking blessing na natanggap kayo and you want to celebrate it with your family. Pwede rin na merong achievement yung inyong pamilya, no? At isa-celebrate ninyo ito, no? With the rest of the family. So, pwedeng ganun ang ganap. What else? We have Four of Pentacles. So, synchronicity ito, no? Dalawa na ang 4 natin. So, this is number 44. So, I suggest you please look up for the meaning of number 44 for more guidance po. Kasi may mga additional insight, additional information dito na ipinaparating sa inyo or gustong iparating sa inyo ng Divine Universe. Okay? So, sa Four of Pentacles naman, siguro, kailangan ninyo rito na bantayan, ano, yung inyong mga valuables. Maybe, this is a calling para sa'yo na maging aware kayo sa in and out ng inyong kaperahan, ng inyong kayamanan. Bantayan ninyo ang inyong mga valuables, ang inyong mga material possessions, yung ganon, ano, take care, or kailangan na paminsan-minsan talagang chine-check ninyo, no, yung inyong mga material possessions. Yun ang napipick up ko dyan. Gestation period. Ayan, so ang iba siguro sa inyo baka buntis, no. It's either buntis kayo or kung hindi man baka yung person ninyo, or pwede rin na baka meron kayong nin-nurture dito na plano. Baka meron kayong beautiful idea about siguro pagkakakitaan, negosyo, mga ganon, or anything. Could be related to family or relationships na inaalagaan nyo muna, nin-nurture nyo muna. Maaaring nagre-research pa kayo, nag-feasibility study pa kayo, pinag-aaralan pa rin yung mabuti, yung plano ninyo, yung ganon, no?
What else? We have completion. Ayan, so meron ng matatapos kayo, no? So, feeling ko ito yung i-celebrate ninyo. Ito na yun yung completion of whatever task or project na ginawa ninyo. Pwedeng negosyo ito, no? Pwedeng kontrata, maaaring ganon, na natapos na. Kaya siguro, nagkaroon kayo dito ng reward, nagkaroon kayo dito ng premyo, at gusto ninyong i-celebrate yan, no? With the rest of the family. So, pwedeng ganon. What else? We have reconciliations. Ayan. So, meron ditong pagbabate, no, na magaganap between you and a group of people or between you and another person na maaaring nagkaroon kayo ng history ng away or may hindi kayo pagkakaintindihan with them, no? Or with him or with her. Ayan. So, ngayon, pwedeng kayo ay magkausap na. Pwede ngayon ay mapatch up nyo na kung ano man ang hindi ninyo pinagkakaintindihan. Mapatch up nyo na kung ano man yung mga diskusyon, yung mga hindi ninyo napapagkasunduan, ano? So, maaari ngayon ma-address nyo na, maayos na at magkakabati na kayo. Pwedeng kapamilya mo to, no? Yung na-pick up ko dito, baka pwedeng another family member ito. We have Metox, repairing the body, mind, and spirit. Ayan. So, it's time also for you to take care of yourself. Habang kayo ay nag-aalaga, your caregiving, no, sa ibang tao, sa pamilya ninyo, sa anak ninyo, sa asawa ninyo, sa partner ninyo, sa mga magulang ninyo, while you are doing that, while you are taking care of other people, huwag ninyong kakalimutan din, nabigyan din ninyo ng oras, panahon, at atensyon ang sarili ninyo. You also need to repair your body, mind, and spirit. Kailangan mo din, no, na mag-self-care kayo. Kasi, 'di ba, kung exhausted na kayo, pagod na kayo, 'di ba, hindi ninyo na naaalaga ng sarili ninyo, paano pa kayo, paano niyo pa magagampanan, ano, yung mga obligasyon ninyo, responsibilidad ninyo, paano ninyo maaalagaan ang mga mahal ninyo sa buhay if you don't have that energy, 'di ba, anymore to be able to take care of them. Kaya, kailangan mo din na habang inaalagaan mong ibang tao, isabay mo na din ang sarili mo, alagaan mo din ang sarili mo at the same time. We have regeneration. There is a promise of rebirth dito. There is a transformation happening. Merong pagbabago na magaganap dito sa buhay ninyo. Pwedeng related ito dito sa reconciliation. Kasi pwedeng magbibigyan ninyo ng pagkakataon muli yung taong ito. Kung sino man itong makaka-reconcile mo, bibigyan mo ng panibagong chance ang taong ito or your relationship with this person, another chance na ma-repair ninyo, maayos ninyo, at magsimula kayo ng panibagong yugto sa kung anumang klaseng relationship ang meron kayo. We have no place like home. Okay? So, nakakamiss, no? Siguro nasa ibang lugar kayo ang napipick up ko rito. Baka you are in a different place. Baka nandoon kayo sa ibang lugar, malayo sa tinatawag ninyong tahanan at kahit gaano kabongga, no? Yung lugar na nandoon kayo, yung tinitirahan ninyo kahit gaano kasosyal or gaano man kaganda, 'di ba? Hindi pa rin kayo magiging as comfortable as nasa bahay ninyo kayo, no? So, probably ganun ang ganap dito for some of you. We have fork in the road. Ayan. So, may indecisiveness na nangyayari sa inyo sa ngayon. Para lang sa iba sa inyo, no? Kasi collective reading ito. So, hindi lahat ng mensahe rito magre-resonate sa inyong lahat. So, kunin nyo lang po kung ano yung sakto sa inyong sitwasyon. Okay? And leave the rest kung hindi tumatama sa inyong sitwasyon. But ang iba sa inyo rito, yun na nga, no? May indecisiveness, nalilito, chaotic yung ganap sa isip. Hindi ninyo ma-figure out ngayon yung tamang gagawin, no? Hindi ninyo ma-figure out ngayon kung ano ang tamang desisyon na gagawin ninyo sa ngayon. So, that would help, no? If you are going to take a rest, no? Kasi kapag relax ang katawan, mas nakaka-relax din ang isip, mas nagiging malinaw ang takbo ng pag-iisip. Mas nagiging malinaw yung decision making,
mas nakakatulong na makapag-isip ng mas maayos, nakakapag-concentrate ng mas maayos. And also, tune into your intuition. Kasi, when you allow your intuition to be your guide, makakasiguro kayo na magiging, or makakapag-decision kayo ng tama. We have chaos and conflict. Ayan. So, may kaguluhan talaga, no? So, this is definitely related to fork and the road energy. Gulong-gulo ang isip ninyo. Siguro, exhausted kayo, pagod kayo, kaya hindi ungrounded kayo, kaya hindi kayo nakakapag-isip ng maayos. So, ipahinga mo muna ang katawan ninyo, no? Ang sarili ninyo. Time out ka muna sa kung anong pinagkakaabalahan ninyo, time out ka muna sa pag-iisip, pagdidiskarte, hanggat sa makapag-relax ka, mag-ground mo muli ang sarili mo, makapag-reflect ka, no? Makapag-contemplate ka ng maayos, no? Kung ano man itong internal conflict ninyo. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.